Kamusta po mga kabayan? Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Si Kamanong po. Dito po sa Tambayan mga kabayan, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Umpisa na po natin mga tambay. Ito pong pahayag po ni Mayor Magalong mga tambay na tinanggihan daw po ng palasyo na pangunahan po niya ang gagawing investigasyon po sa malawakang korupsyon nila mga kabayan. At sinasabi rin po ni Mayor Magalong na hindi po dapat pangunahan ng mga magnanakaw at mga demonyo umano sa Kamara ang investigasyon dahil sila ang mga sangkot dito umano. Bakit nga naman sila mag-iimbestigasyon kung sila mismo ang sangkot? Hindi po ba? Pakinggan po natin ang talakayan at interview ng media kay Mayor Magalong mga tambay. Pakinggan po natin. Good evening, Mayor, and welcome to the big story. Good evening, Seth. Good evening, Sonia and Pauline, and to our viewers. Thank you for having me. Well, Malacanang has respectfully declined your offer to lead the probe. Ano pong sagot nyo? Seth, hindi naman ako nagpupumilit eh. Para naman ako nagmamakaawa sa kanila. Hindi naman ako nagpumilit. Nag-volunteer lang ako sa kasakaling wala sila. Kasi wala silang makita pa. Unang-una, just would like to emphasize that the investigation should be conducted by a third party, an independent body. That is actually the intent. Yun ang gusto kong ipahiwatig sa kanila. Hindi yung mismong mga akusado, kaya yung mga kung sino yung mga involved, sila rin na mag-iimbestiga sa sarili nila. Kumbaga, it's a question of moral ascendancy. Para mong sinabihan yung kriminal na okay, sige, imbestiga mo na yung sarili mo, tapos mukha ka na rin ng mga ebidensya, tapos pailan mo na rin yung kaso mo. Ganun ang nangyari. Hindi naman pwedeng ganun. Tama. Kaya hindi po ako nagpupumilit. Nag-volunteer lang po ako. Yan po mga kabayan. Totoo naman po si Mayor Magalong mga kabayan. Totoo po, real talk po yun. Mahirap mag-imbestiga kung sino yung masangkot at kung sino yung merong napakalaking anomalya sa gobyerno ng 3 taon. Sila yun yung kumikita, namomorsyento, nangungumisyon, at nangungurakot ng pera ng taong bayan. Hindi po ba? Ayon mismo kay Mayor Magalong, yung 70-30, 70% ang pinaghahatian nila at 30% na lang po ang napupunta sa proyekto at nagiging ghost project pa. Hindi po ba? At nakapagtataka, no? Si Mayor Magalong ay napakaraming nalalaman po at meron po siyang mga ebidensya na makapagtuturo po sa mga nalalaman niya na mga korap, mga magnanakaw, mga demonyo umano sa ating bansa, lalong-lalo po sa korupsyon. Bakit tinanggihan po ng palasyo, mga kabayan? Bakit kaya? Nakapagtataka, no? Ito na yung makapagtuturo. Ito na yung makakatulong para po lahat ng mga magnanakaw ay mapanagot sa batas at maisauli kahit papaano ang perang mga ninakaw nila. Bakit kaya tinanggihan ng palasyo? Tinanggihan po si Mayor Magalong. Bakit kaya? Something fishy. Hindi po ba? Bakit? Kailangan pong pag-aralan muna ng palasyo kung sino-sino po. Kaya, ang kanila pong ididiin dito po sa mga politiko na kailangan kaya pagkakaalyado nila ay maiiwas ang mga ulo at kailangan yung hindi nila kaalyado ang madiin. Hindi kaya, mga kababayan? Samantalang si Mayor Magalong, lahat sasagasaan niya. Kahit speaker ka pa, kahit anak ka pa ng Pangulo, ay sasagasaan niya sa mga proyekto ng flood control. Hindi po ba napakaraming flood control? Hindi po ba? Ang Leyte, kung saan po nahandon ang speaker, ay napakarami pong flood control project po ron na ginawa. Di ba? Sa loob ng 3 taon, mga proyekto nila. Gaano po karami ang flood control sa Leyte? Meron pong 262 project of flood control umano. Nakita niyo po? Sa Leyte, kung saan ang speaker. Kaya ba ayaw nilang ang pangunahan ni Mayor Magalong? Baka maipit at madamay ang speaker. At ganun din po ang Ilocos Norte.
na ang congressman po ay isa po ang kanyang anak na si Sandro Marcos ay meron din pong proyekto ng flood control na 224 projects of flood control sa Ilocos Norte umano. Kaya hindi po pwedeng pangunahan ni Mayor Magalong ang investigasyon. Baka po masama ang anak at ang pinsan. At ganun din po ang mga kaalyado sa saan po? Sa Camarines, sa Bicol, di ba? Sa Albay, di ba? Sa bandang Bicol, nandiyan po sila Saldico, di po ba? At yung mga Bicol party list, napakarami pong ginawang flood controls sa Bicol, mga bayan. Hindi po ba? Gaano po karami sa Bicol? Meron pong nasa 500 plus po. Nasa 500 plus na flood control project po ang Bicol. Mahigit 500 plus. Bakit hindi pwedeng imbestigahan ni Mayor Magalong? Baka po magkandaleche-leche. At ganun din po sa Bulacan na napakarami pong flood control, 600 plus project. Baka may masagasaang mga kaalyado. At kailangan ang mag-imbestiga po ay Kongreso. Kaya nga sinasabi ni Mayor Magalong, bakit ang mag-iimbestiga ay Kongreso? Bakit kaya? Bakit kaya? Kailangan may pagtakpan? Nakapagtataka mga kabayan, no? Yung mga sangkot, yung mga magnanakaw, yung mga demonyo umano, sila mag-iimbestiga doon sa issue na sila ang involved. Kaya nga sinasabi ni Mayor Magalong, dapat, third party, katulad niya. Nagpipresenta na nga siya. Kaya lang po, ni-reject si Mayor Magalong. Hindi po siya kinuha na pangunahan niya ang investigasyon. Siyempre, ang kukunin ng Pangulo, yung may proteksyon umano. May proteksyon umano sa mga kaalyado umano nila. Hindi kaya? Kaya po, malansang-malansa. Malansang-malansa at mabahong-mabaho itong gobyerno na ito umano, mga kababayan. Yan po ang pahayag po ni Mayor Magalong sa issue po na talagang hindi dapat Kamara ang manguna sa investigasyon. Delikado. At bakit din po tinanggihan si Mayor Magalong, mga kababayan? Yun nga po, dahil baka magkabukuhan. At baka pati ang pinsan at ang kanyang anak ay madamay sa investigasyon ng isang damukal na mga proyekto ng flood control na ginastusan po ng hindi bababa sa trilyon ng 3 taon, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng Tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating mga subscribers, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. At sa mga magsusubscribe pa po, maraming salamat po sa inyo mga kabayan. At thank you rin po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Kingston 123 na Hong Kong, Eric Hershaw ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Joe Bilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Joe, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Shena, si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo mga kababayan. Ingat po kayo. At yung dasal at panalangin po mga kababayan, sama po natin sa ating mga panalangin ang pag-iingat. Maingatan po ang ating Vice President, ang dating Pangulong Duterte. Siyempre po, lalo po, mailayo po sila sa kapahamakan at madugtungan pa po sana ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte. At makauwi po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga panalangin mga kababayan. Tayo rin po, ingat-ingat at magdasal at manalangin na tayo po'y maingatan at ang ating buong sambahayan. Maraming salamat po mga kababayan. Paalam. Bye-bye.